Pinapatanggal ang kanyang salawal dahil lang sa video game na Roblox. Nagtubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad ng short mo? Bakit? Napatas sa akin. Ha? Napatas. Task mo. Saan mo task? Roblox. Sa Roblox? So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo? Nalubad siya nagtatalo. Huhubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpatask sa'yo? Sino? Si James. Sino si James? James. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari? Trophy tsaka next stage. May trophy tsaka may next stage. Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Kamakailan lamang ay nangyari yung matinding trahedya doon sa Tacloban National High School at isa sa hinihinalang dahilan ng trahedyang yon ay dahil sa kanilang paglalaro ng Gorbox, ang isang tinitignan na naka-impluensya sa kanila. At marami po sa mga tao ngayon ay tinatawanan lang po ang pagban ng mga online games kagaya po ng Roblox at ng Gorbox at ng marami pang listahan na nakalagay dyan. At sa mga tao, tila ba parang katawa-tawa na lang na iban yung mga ganitong klaseng laro dahil para sa kanila, meron pa nga po nagsasabi na hindi naman sila naapektuhan ng kanilang kabataan sa kanilang paglalaro ng online games. Yes, ako man mga kaibigan, mga kapatid, ay naglaro din po ng online games. Naglaro ko ng Battle Realms, Dota, Counter-Strike, Warcraft, lahat po yan ay halos na laro ko ng mga kabataan ko at marami pang ibang games. Pero hindi naman talaga din ako na-influensya ng mga ganyang bagay. Pero ang tanong, lahat nga ba ng tao ay ganyan yung pag-iisip pagdating sa games na tila ba hindi naaapektuhan? Paano yung ibang mga bata na nalalaso na yung kanilang mga utak dahil sa mga online games na yan at nangyari pa nga yung ganitong klaseng pangyayari sa napanood nating video. Pero bago natin tignan yung games, magulang, nanay, tatay, tignan nyo muna yung pagpapalaki nyo sa inyong anak. Kung yan ba talaga yung tamang gawin na pagka ang ating mga anak ay nagtatantrums, pagka ang ating mga anak ay umiiyak, ay hahayaan na lang ba natin silang masunod at hindi tayo yung masunod na pag gusto nilang maglaro ay maglalaro na lang sila at darating pa sa punto na pwedeng maging ganyan kabayolente ang mangyari sa ating mga anak. Paano na lang kung babae yung anak na nangyari yung ganyan at paalisin yung kanyang suot para lang makasunod sa tinatawag na task doon sa laro na Roblox? Gugustuhin mo ba kung anak mo yung isa sa mangyayari yung ganyan? Kaya magulang, lagi ko pong sinasabi, tayo po dapat yung nagmamando sa ating mga anak, hindi yung tayo yung minamanduhan ng ating mga anak. At lagi po dapat ginagabayan natin ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Kaya kung ikaw magulang, nararanasan mo ang ganyan, tapos hindi ka pamananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ito na yung pagkakataon upang magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos at ikaw ang maggabay sa iyong anak sa salita ng Panginoon. Mas gugustuhin mo ba mangyari yan sa anak mo? O mas gugustuhin mo na makita mo yung anak mo na nananalangin, marunong magbasa ng Biblia, marunong rumispeto, marunong sumunod sa iyo dahil natututo sa salita ng Diyos? Kaysa naman makikita mo yung anak mo, ang sasabihin sa iyo, puro mamaya, puro teka, magrereklamo, magagalit pag hindi sumunod sa iyo, pag pinatigil mo pa sa games, ikaw pa yung masama. Alam niyo po mga magulang, iba na ang mga kabataan ngayon. Unlike sa atin noon, noong mga panahon natin, na iba yung pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang at wala pang gadgets that time, 1990s, wala pang masyadong libangan na ganyan. At ngayon, kakaiba na yung communication ng mga bata at mas violente na po ang pag-iisip ng mga bata. Mas delikado na yung inyong mga anak kung hahayaan nyo sila na malublob at malunod sa ganyang klaseng mga laro at hindi nyo nababantayan. Pero sabi ko nga po, mas mahalaga na kaysa nabibisi yung mga anak natin sa mga online games, ay mabisi sila sa salita ng Diyos. Nawa magulang, tutukan mo ang iyong anak para hindi magaya sa nangyaring ito sa napanood natin video na yan. Nawa naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.